Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless you all po. Peace be with you all. Salin po natin ng sabay-sabay ang Psalm 136, 7 and 10. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Give thanks to the Lord, for He is good. His love is everlasting. He alone performs great marvels. His love is everlasting. His wisdom made the heavens. His love is everlasting. He made the great lights. His love is everlasting. Moon and stars to govern the night. His love is everlasting. He provides for all living creatures. His love is everlasting. Give thanks to the God of heaven. His love is everlasting. Oh, let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous, you who test the minds and hearts, O righteous God. Pigilan niyo ang mga kasamaang ginagawa ng mga tao at palain niyo ang mga matuwid, dahil kayo ang Diyos na matuwid at sinisiyasat niyo ang aming mga puso't isipan. O Lord, you will hear the desire of the meek. You will strengthen their heart. You will incline your ear to the justice for the orphan and the oppressed. Panginoon, narinig niyo ang dalangin ng mahihirap. Pakinggan niyo po sila at palakasin. Bigyan niyo ng katarungan ang mga ulila at mga api. Gabayan mo po kami, Panginoon, ng banal na Espiritu at ng mas malawak na karunungan, at ipagkatiwala namin sa iyo ang aming katatayuan sa buhay, at itaas namin sa iyo lahat ang aming mga dalahin sa araw-araw. I-bless mo po kaming lahat, sampu ng aming mga mahal sa buhay, ng magandang kalusugan, ng ligtas na pamumuhay, kagalakan, mas matatag na pananampalataya. Lahat ng ito po'y samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Singitan po natin ng praise and worship. I come to the garden, and all I do is steal on the roses, and the voice I hear sing on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me that I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds just sing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing.
summary. Pinapaalala sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ayan, dapat isinasabuhay na natin yan. Yan ang iniuutos sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni St. Paul. Alisin na daw ang mga sama ng loob, ang mga dating masama nating ugali. Alalahanin din natin yung binanggit sa Proverbs chapter 4 verse 23. And guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Basahin natin ang Tagalog. Ang puso mo'y ingatang mabuti at talagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Yan ang mga kawikaan na nagpapaalala sa atin kung paano tayo mamuhay ng ayos. Kasi tayong mga tao ay judgmental. Ang tinitingnan natin ay yung labas na kaanyuan ng tao, kung anong klaseng tao siya. Pero ang Diyos ay hindi ganon. Ang panglabas na anyo ay maaaring mapanling lang. Hindi ito nagpapakita kung sino ba talaga ang isang tao. Hindi rin natin malalaman ang halaga o katangian or integridad or katapatan ng isang tao. Hindi natin yun kayang makita. Pero ang Diyos nakikita niya yun. Hindi rin natin malalaman ang halaga, katangian, integridad at katapatan ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa panglabas na anyo. Dahil ang panlabas na katangian ay mababaw. Kaya ang mas importante ay ang moral at spiritual na aspeto. Mas mahalaga sa Diyos ang moral at spiritual na aspeto kaysa sa panlabas na kaanyuan. Ang ating Diyos ay tumitingin sa puso, hindi kagaya nating mga tao. Ang tinitingnan natin ay ang panlabas na kaanyuan. So ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya alalahanin natin yung sinasabi sa Proverbs, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Sinasabi na ang lahat ng ating ginagawa ay bumubukal sa puso dahil ang puso ang pinakasentro at bukal ng katangian kung sino talaga tayo. Sabi, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso natin ay siyang sinasabi ng ating mga labi. Lucas chapter 6 verse 45. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya, sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Parang sinabi din dun sa, hindi ko po ito naisulat, kay Samuel chapter 13 verse 14. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. So, ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya, yung Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan sinasabi sa Lucas chapter 6. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9,
For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to give strong support to those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Nababasa ng Panginoon ang ating puso. Alam niya kung sino ang matapat sa Kanya. Kamangmangan ang iyong ginawa, kaya mula ngayon makikipaglaban ka na. Ibig sabihin, hindi malinis ang iyong puso, so wala kang blessing na manggagaling sa Panginoon. Yan sinasabi sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9 na nagmamasid ang Diyos sa buong daigdig upang sumaklolo sa lahat ng tapat sa Kanya. Kaya kayang tingnan ng Diyos ang ating puso. Siya sa atin ang ating mga ninanais, ang ating mga iniisip, ang ating mga binabalak. At batid niya ang mga bagay na dapat malaman tungkol sa atin. Sabi dun sa mga awit 139, O Lord, you have searched me and known me. O yan, diba sabi dun sa Chronicle, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Yun din yung sinasabi dun sa Psalm 139 verse 1, O Lord, you have searched me and known me. Kita ng Diyos kung ang isang tao ay magiging tapat sa Kanya dahil ang hindi nakikita ng tao ay nakikita ng Diyos. Di natin nababasa ang isip, di natin nababasa ang nilalaman ng puso, ang damdamin, pero ang Diyos alam niya lahat yan. Anong mga paalaala kung paano tayo mamumuhay ng tama? Babantayan natin ang ating puso. Dapat malinis ang ating puso. Paano? Tatanggapin natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Pag tinanggap natin, naniniwala tayo na siya ay nabuhay na muli, tinubos niya ang ating mga kasalanan. So, tayo ay matutong lumapit sa Kanya, matutong manalangin, matutong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin para wala tayong kinikip na sama ng loob sa ating puso. Kaya para dumaloy ang biyaya sa ating buhay. Mawala yung mga humahadlang, yung mga sama ng loob, yung mga galit, yung mga mapapangit nating ugali. Aalisin natin yun. Kasi yun ay kinikimkim natin sa ating kalooban. Kaya tayo ay matutong manalangin, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, matutong magpatawad, magbasa ng banal na kasulatan at ating isabuhay. At kung maaari ay ma-share din natin sa iba para naman tayo ay magbunga. Sabi dito sa Chronicles chapter 16 verse 9, nagmamasid ang Diyos sa buong daigdig upang sumaklolo sa lahat ng tapat sa Kanya. So kung tayo tapat sa Kanya, tayo sasaklolohan niya. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Tayo ay Kanyang ililigtas sa anumang kapahamakan. Kayang tingnan ng Diyos ang ating puso. Siya sa atin ang ating mga balak, ang ating mga ninanais. At batid niya ang mga bagay na dapat malaman tungkol sa atin. Sabi nga dun sa Psalm 139 verse 1, nakikita ng Diyos kung ang isang tao ay magiging tapat sa Kanya. Dahil hindi nakikita ng tao, ay nakikita ng Diyos. Yan, summarize natin dito sa Colossians chapter 3:15 to 16. Let the peace of Christ rule in our hearts. Yung mga iniaaral niya, yung mga sinasabi niya sa atin, kung susundin natin yun, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So, inilalagay natin sa trono ng Panginoon. At pag nilagay natin sa trono, nasa puso natin siya, nasa katauhan natin siya. Let the peace of Christ rule in our hearts, since as members of one body we were called to peace. And be thankful, let the message of Christ dwell among us richly, as we teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in our hearts. And whatever we do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through Him. Yan ang summary ng ating pag-aaral simula nung Lunes. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo.
Yan, kung ini-apply na natin ang ating mga natututunan, naniniwala tayo na siya ang ating tagapagligtas, so mananatili siya sa ating puso. Paghariin natin sa mga puso natin ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din tayong maging mapagpasalamat at itanim natin mabuti sa mga puso natin ang mga aral ni Kristo, yung mga natutunan natin sa pag-aaral ng kanyang salita. Alagaan natin ang ating, huwag tayong magalit, huwag tayong makimkim ng galit. Paalalahanan at turuan natin ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Yung ating mga natutunan ay ating isabuhay, ipangaral din natin sa iba, at huwag natin kakalimutan, isabuhay natin araw-araw. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Ayan, sa tuwing tayo magbabasa ng psalm, ating isa puso, namnamin natin kung ano ba ang nilalaman ng mga salmo. At anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin ay gagawin natin ng kalugod-lugod at karapat-dapat sa pagpapala ng Panginoon. Ganon kasi ang nananampalataya. Gagawin mo na ginagawa mo yun para sa Lord, para sa Panginoon. Lahat ay may katapatan, ginagawa mo ng buong puso, ginagawa mo ng bukal sa iyong kalooban bilang ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So, lagi tayong magpapasalamat sa bawat saglit, sa bawat oras, sa pagising sa umaga. Pagpasalamat natin ang bagong buhay sa bawat araw. Pagpasalamat natin na nakaraos tayo ng malwalhati sa pamamagitan ng paggabay ni Jesucristo. So, let us all be thankful anuman ang ating matanggap na biyaya sa araw-araw. Anuman ang katatayuan natin, anuman ang kalagayan natin, may problema, wala, ipagpasalamat natin lahat yan sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, tayo ay nagpapasalamat palagi sa Kanya. Yan po yung summary ng ating pag-aaral ng Biblia ngayong linggong ito actually. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat, itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Ito ay summary, parang dapat isabuhay natin ito araw-araw. Dapat ito pala binabasa natin araw-araw. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa, parang yung ating pamilya, sa karunungang kaloob ng Diyos. So palagi tayong humingi ng karunungan para ma-share natin yun. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual. Yan, sa halip na mga secular song, magpatugtog tayo ng mga praise and worship song. Tayo, kagaya ng iba, hindi rin natin nakikita ang nakikita ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, yung ating damdamin, yung ating nasa kalooban natin, hindi nakikita ng ibang tao. At tayo din hindi natin nakikita sa iba yon. So, tanging Diyos lamang ang nakakakita nun. Nakikita ng Diyos ang ating kalooban, ang nasa ating puso. Kaya, marapat lamang na umasa tayo sa Kanyang karunungan. So, maniwala tayo, manalig tayo, trust in the Lord with all your heart, and do not lean with your own understanding. Sa Kanya natin itiwala lahat. Makakaasa tayo na kapag tiningnan niya ang ating puso, ay Kanyang makikita ang ating katapatan, ang ating tunay na katangian, at ang ating halaga bilang tao. So, yun dapat ang ating tatandaan. Tayo ay sa Diyos magtiwala. Ilagay natin yun sa kaibuturan ng ating puso. Umasa tayo sa Kanyang karunungan. Ano ang Kanyang karunungan? Nandyan sa banal na salita. So makakaasa tayo na kapag tiningnan niya ang ating puso, ay Kanyang makikita ang ating katapatan, ang ating tunay na katangian, at ang ating halaga bilang tao. Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral. Basahin po natin lagi itong
Colossians chapter 3 verses 15 to 16 bilang paalaala sa atin araw-araw. Ito ay aral sa atin ni Saint Paul na paghariin natin sa puso natin ang kapayapaan ni Kristo. Tayo po'y manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palagi mo po kaming gabayan na makapamuhay ng tama, Panginoon. Tapos pusong sumusunod sa iyong mga kautusan. At huwag mo pong ipahintulot na makapagsalita kami ng masama at makagawa ng masama laban sa aming kapwa. Linisin mo po ang aming puso. Pumasok ka po sa aming puso at ilayo mo po kami sa mga masasama. At makaganap kami ng maluwalhati at makapamuhay ng kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong pagpapala. Gabayan mo po kami ng iyong banal na espiritu at ipahintulot mo po na makaraos kami lahat ng maluwalhati sa aming pamumuhay sa araw-araw, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Gabayan mo po kami, Panginoon, ng banal na espiritu at ng mas malawak na karunungan at kaalaman at matuto kaming ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming karaingan, ang aming katatayuan. Tinataas namin sa iyo lahat, Panginoon, ang aming dalahin sa buhay. I-bless mo po kaming lahat, sampu ng aming mga mahal sa buhay, ng magandang kalusugan, ng maayos na pamumuhay, ng ligtas na pamumuhay, na may kagalakan at may mas matatag na pananampalataya sa araw-araw. Palaguin mo po kami sa aming buhay Kristiyano at matuto kaming magpasalamat ng buong puso sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Lahat ng ito po, Panginoon, ay samo at dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong magsasawang makinig. Palain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. Sana po ay ligtas tayo sa lahat ng sandali. Tayong lumimot magdasal. And God bless you all.